Ayan, sige po, good morning, good afternoon, brethren, pati mga ah, pati kay Erica, ayan, kapatid ni Ed saka kay Ezekiel, wala Rowan. Magandang hapon po. Sige, tayo po, mag-start na tayo. Yung unang lesson natin last Saturday ay regarding sa bakit ba kailangan ng scriptures, at ngayon naman yung magiging topic natin ay regarding sa iba't ibang attributes ng scriptures. So, may overlap talaga to sa studies regarding sa Bible class natin, dahil mga pangunahin siya ng mga topic talaga kapag pinag-aaralan yung paniniwalang Kristiyano. Nagsisimula talaga yan sa scripture. So, ito yung part 2 ng beginner's class natin. Iba't ibang attributes pero compacted natin siya na itignan. Pero sa Bible class, mas doon natin siya hihimay-himayan. Tapos next Saturday ay tungkol na yan sa Trinity. So, nung last Saturday, tinignan natin na nagsasalita yung Diyos sa pamamagitan ng creation, at nagsasalita rin yung Diyos sa pamamagitan ng scripture. So, creation at scripture. Mas kilala natin yan sa tawag na general revelation saka special revelation. Yung general revelation, yan yung pumapatungkol sa pakikipag-usap ng Diyos sa tao nang walang salita, walang tinig, walang lengguwahe, pero ito ay universal, alam ito ng lahat ng tao. Binabanggit sa scriptures na yung general revelation ay sufficient para sa condemnation ng mga tao, because we are sinners, no? Pero nagbigay rin yung Diyos ng dagdag ikalawang kapahayagan at yung special revelation. Ito naman ay naiintindihan by means of language, nagsasalita ang Diyos. Sa Old Testament, iba-iba yung paraan kung paano nakikipag-usap yung Diyos. So may angelic visitation, merong dreams, nananaginip sila, doon nakikipag-usap yung Diyos. May visions, gising sila, at nagkakaroon sila ng mga pangitain, nakikipag-usap yung Diyos sa kanila directly. Meron ding prophets, nakikipag-usap yung Diyos sa propeta, tapos sinasabi ng propeta yung salita ng Diyos. Meron ding mga tinatawag na Christophany or Theophany, na yung Diyos ay nagkakatawang tao, temporarily lang, para makipag-usap siya sa tao. And finally, yung special revelation ay naging permanent doon sa pagsusulat ng Bible. Sinulat yung Old Testament, Torah, Pentateuch, tapos buong Moses and the prophets, yan ay Genesis hanggang Malakay. Tapos sinulat ng mga apostles ang New Testament, and that's what we call special revelation. Ang gusto nating mangyari ay mas lumalim palalo yung confidence natin, yung kumpiyansa natin sa kasulatan, na kapag kung ano yung napapakinggan natin dito, ano yung nababasa natin dito, yun ay yung nagbibigay hugis sa paniniwala natin. Yun yung nagbibigay hugis sa pagsamba natin, at yun yung nagbibigay hugis sa mga buhay natin. So, for that to happen, kailangan nating makita yung iba't ibang katangian, attributes ng scriptures. At yung una na katangian ng scriptures ay yung kanyang authority, kanyang pagiging authoritative. Meron siyang kapangyarihan, otoridad para mag-utos. Meron siyang bit-bit na otoridad para siya hindi lang igalang, kung hindi sundin mismo, no? Nanggagaling mismo yan sa doktrina ng inspiration, yung tinatawag na spiration, dahil ang
Biblia ay salita ng Diyos, ito'y ihininga ng Diyos. Therefore, meron itong bit na otoridad. Both Old Testament at New Testament, Oo they eh. were inspired by God. Therefore, they are authoritative. Ano, or Dahil siya ay authoritative, ibig sabihin, siya lang ang merong kakayanan at karapatan na mag-bind ng conscience. No? Ibig sabihin, ang kasulatan lamang ang may karapatan na siya ay pakinggan at walang dudang papaniwalaan. Lahat ng ibang mga authorities or mga nag-uutos, hindi dapat basta paniwalaan dahil lang sabi nila. Pero, ang Bible, kapag sinabi ng Bible, agaran dapat na paniwalaan to. No? Sa Romans chapter 7 verse 7, sabi ni Apostle Paul, Romans 7:7, what shall we say then? Is the law sin? By no means. Yet if had not been for the law, I would not have known sin. Kung wala daw yung kautusan, yung written revelation, hindi daw niya malalaman yung ibang mga kasalanan. So may mga kasalanan na naiintindihan na kaagad, no? Pero may mga kasalanan na nahahayag through the Bible. Sabi ni Paul, for I would not have known what it is to covet if the law had not said, you shall not covet. Yun yung 10th commandment. No? So, nabind yung conscience ni Apostle Paul nung nabasa niya. Kung nung tinuro ng kasulatan, nung sinabi ng kasulatan na kasalanan to, nagpasakop si Apostle Paul. At nung nagpasakop si Apostle Paul, doon na papakita na ang nagtatali sa konsensya niya ay walang iba kung hindi yung scriptures. And that should be the case sa iba't iba pa na mga authorities. May mga authorities na ginagalang tayo. Utos talaga ng Diyos na igalang natin yung mga authorities na yun. Pero walang kahit sinong authority ang pwedeng magtali sa konsensya. Pangalawa, it commands obedience. Nag-uutos ito, inaasahan ito na susundin siya. Joshua chapter 1 verse 8, no? The book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. Joshua chapter 1 verse 8. So dito nakikita natin na yung book of the law, dapat siya ay kino-confess, dapat siya ay pinagninilayan, at dapat siya ay mas susi o careful siya na sinusunod. Yung book of the law lang ang merong karapatan na ganyan, na mag-command ng obedience, ultimate obedience. No? At pangatlo, yung Bible ay merong kakayanan na hatulan yung puso. Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and spirit, of the joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. Hebrews 4 verse 12. May kakayanan yung kasulatan bilang buhay na salita ng Diyos. Hindi siya past tense lang na nakasulat. It's God speaks through the Bible, and the author of Hebrews declare that it is sharper than any two-edged sword. It searches the hearts, no? Meron mga pagtuturo na sa totoo lang hindi tayo yung humahatol sa Biblia, yung Biblia yung humahatol sa atin. It is not that we judge scriptures, we scrutinize scriptures, we exegete the scriptures, totoo yun, pero yung scriptures yung nag-exegete sa atin. Yung scriptures yung mismong
nagpapakilala kung sino talaga tayo. Ganun yung ginagawa ng kasulatan. Yung kasulatan ay siya yung naghihimay kung ano talaga yung nasa puso natin. Yung sinabi sa Hebrews, discerning the thoughts and intentions of the heart. Mga hindi na paghihiwalay itong mga to. Pero sa pamamagitan ng kasulatan, tayo mismo yung sinesearch ng scriptures, no. Ganun na yung tamang pagbabasa ng Bible, no. Tama na basahin natin yung Bible, searching its meaning, pero hindi natin dapat kalimutan na tayo ay sinesearch ng scriptures dahil meron siyang authority, no. So dito sa tatlong ginagawa ng authority ng scriptures, ibig sabihin ang ibang mga authorities ay under ng scriptures. For example, sa religious authorities, kaming mga pastors, ang church as a congregation, maging ang mga historical councils at creeds, lahat ng mga authorities na yan ay naglilingkod o nagpapakumbaba dapat sa kasulatan. Ay hindi mas mataas ang kahit anong religious authority, walang pastor ang mas mataas sa kasulatan, walang congregation ang mas mataas sa kasulatan, wala ring councils ang mas mataas sa kasulatan. No? Yung scripture ang nagbibigay authority at ang scripture ang pinakamataas na authority dito, no. And we understand, nako-confirm natin na yung scripture ang pinaka authoritative dahil sa Holy Spirit. Yung Holy Spirit ang nagbibigay conviction sa atin dito. Yung Holy Spirit siya yung nagko-confirm sa truth ng scripture. Yung Holy Spirit siya yung nagbibigay ng conviction kapag binabasa natin yung Bible or napapakinggan natin yung pagtuturo ng Bible. But at the end of the day, kung sino yung sumulat ng Bible, siya rin yung nagbibigay sa atin ng submission para sumunod sa Bible. Yan yung authority. Sabi ni R.C. Sproul, yung book niya na What is Reformed Theology? Ito yung sabi ni R.C. Sproul. Sabi ni R.C. Sproul, the Reformers, so looking back, the Reformers held to a high view of the Bible, of Bible's inspiration. The Bible is the Word of God, the Verbum Dei, or the voice of God, the Vox Dei. So mas elaborated yon, mas magkakaroon sa atin ng meaning. Kapag sinabi natin na Word of God, ang ibig nating sabihin sa panahon natin ay yung nakasulat na salita ng Diyos. At pag sinabi natin salita ng Diyos, ito yung pagsasalita ng Diyos. Yan yung paano siya nagsasalita ngayon sa atin. At yun ay merong mataas na pagkilala dahil nagsasalita ang Diyos ngayon sa pamamagitan lang ng kasulatan. We know the Reformers, tumutugon sila sa Roman Catholic Church kung saan hindi lang ang Bible hindi ang Bible ang final authority para sa Roman Catholic Church. Meron pang iba na authoritative, but for us, ang Bible ang highest authority natin. Pangalawang attribute ng Bible ay yung pagiging malinaw nito. Again, I will not discuss further, sa Bible class na siya, pero isa rin to sa pinagkaiba natin sa Roman Catholic Church, kasi yung Roman Catholic Church hindi naniniwala na ang scripture ay clear. Hindi sila naniniwala na ang scripture ay perspicuous, no? Pero gusto nating bigyang linaw na pag sinabi nating malinaw yung scriptures, ibig sabihin plain na ipinresenta sa Bible
ang lahat ng kinakailangan para sa kaligtasan at tapat na pamumuhay. Kaligtasan at tapat na pamumuhay, yan ay simpleng ipinahayag sa kasulatan. Deuteronomy chapter 30, verse 11 to 14, sabi ng Panginoon sa Israel na yung utos niya ay, it is not too hard for you. Yun yung sinabi niya. The word is very near you. Imagine that sa Old Testament, Deuteronomy pa lang, gano'n na yung pagpapahayag ng Diyos. Sinabi niya mismo na hindi yan mahirap para sa inyo, no? Na maintindihan, hindi yan malayo sa inyo. Kung hindi napakalapit sa kanila, kaya pwede nila itong maintindihan at pwede nila itong magawa, magampanan. Ganon din sa Psalm 119, series natin ng pangangaral sa hapon. Psalm 119, napakaraming verses dito tungkol sa pagpapaliwanag tungkol sa scriptures. Anong sinabi sa Psalm 119, 130? Sinabi doon, the unfolding of your words gives light. It imparts understanding to the simple. Napakalinaw ng Bible to the point na tinatawag siyang liwanag. To the point na tinatawag ang Bible na nakakapagbigay ng pag-intindi sa mga simple. So ano ibig sabihin no na maging mga bata, maging mga murang edad, naiintindihan nila yung ebanghelyo na nakasulat sa Bible. No, even ordinary Christians, we do not need to be scholars by profession para mag-grasp natin yung tinuturo ng Bible when it comes to faith, repentance, when it comes to holiness. It is light. Bibigay siya ng liwanag. It is near. Malapit siya, hindi malayo. Totoo na kailangan natin ng masusing mga pag-aaral sa kasulatan. Kailangan natin ng mga tools, theological tools, commentaries, ibang mga books. No, kailangan natin ng mutual counsel. Kailangan natin na makipag-usap sa iba pang believers tungkol sa ano yung ibig sabihin ng Bible. Totoo lahat ng 'yon, no? Pero hindi ibig sabihin noon na hindi natin ito kayang maintindihan. It is not true that it cannot be understood. No? It is accessible even to the plain believers. At ang isang helpful rule na sa pagbabasa ng Bible ay let the Bible interpret the Bible. At pag sinabi natin na the Bible should interpret the Bible, ang ibig sabihin, let the clearer passage interpret the harder ones. Yung mga mas malinaw na kasulatan, dapat yun yung gamitin natin para maintindihan yung mga mas mahihirap intindihin na kasulatan. Dito papasok yung pag-aaral, no? At hindi yan taliwas sa pagiging malinaw ng kasulatan. So, isa yon sa mga na helpful na rule when we encounter hard passages. Actually, helpful na yung mga translations natin ngayon kasi may mga footnotes doon, mayroong mga cross-references ng mga verses. Helpful yung mga yon. No? Pero kailangan natin i-compare pa rin sila ng sarili nating pag-intindi, sarili nating pag-aaral. Hindi yun basta-basta dapat na automatic na pinaniniwalaan. Yung mga footnotes ay hindi inspired. yung mga comments sa baba, hindi inspired yon. So, kailangan tignan pa rin natin. No? So, hindi ibig sabihin na malinaw ang scripture ay hindi na kailangan ng discipline. Hindi ibig sabihin na malinaw ang scripture ay hindi na kailangan ng discipline. Mismo si Apostle Peter, nahirapan siya. He wrestled with the difficult writings ni Apostle Paul. So 2 Peter chapter 3 verse 16.
Pero ang pangatlong attribute na titignan natin ay yung sufficiency. So, tinignan natin ang authority ng scripture. Pangalawa, yung clarity ng scripture. Pangatlo, yung sufficiency naman ng scripture. Pagiging sapat nito. Ang Bible ba ay sapat? Yes, ito ay sapat. Pero kailangan ulit natin i-define yun. Sapat saan? Katulad nung clarity, ang scripture ay sapat sa kaligtasan, sa pananampalataya, sa buhay Kristiyano, sa usapin ng glory ng Diyos at pagsunod ng mga tao. So, preach na natin to, itong 2 Timothy 4, pero maganda ito na tumatak sa atin, mabalikan natin sa sarili nating mga pagbabasa at pag-aaral. So dito, ang kinakausap ni Apostle Paul, yung but as for you, yan si Timothy, no? Timothy. Inutosan ni Apostle Paul si Timothy na magpatuloy sa natutunan niya at sa matibay niyang pinanghawakan o pinaniwalaan. So sabi ni Paul, as for you, Timothy, continue in what you have learned and have firmly believed. Now, kailangan nating balikan to. Ano yung natutunan niya? Ano yung pinaniniwalaan niya? Knowing from whom you learned it. Yung it na yon, ano ulit yon? Kanino siya natuto? Sino tong you? Ito sa 2 Timothy chapter 1, nanggit doon ang kanyang nanay at ang kanyang lola, si Eunice at si Lois, no? So, and probably kasama rin dito sila Paul at iba pang mga teachers na kilala niya na later on in life. Sa 15, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, no? So yung binabanggit ni Apostle Paul na dapat mag-continue si Timothy, yung natutunan niya, pinaniwalaan niya, yung natutunan niya, ito ay sacred writings, no? Ayan ang sacred writings. Ito yung natutunan niya, ito yung pinaniwalaan niya, ito yung itinuro sa kanya dito. So kailan niya daw ito natutunan? Kailan siya naging acquainted sa sacred writings? Sinabi, from childhood. Mula pagkabata pa lang ni Timothy, natutunan niya na yon. Ano daw nangyari nung natutunan ni Timothy yung sacred writings? Nung bata pa siya. Which, and ulit yun, sacred writing, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Ibig sabihin, na-convert siya, naging believer siya, conversion yan. Na-convert si Timothy sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanya ng sacred writings. So, isa yan sa definition natin ng sufficiency. Ang Bible ay sufficient para sa salvation. Bible ay sufficient para sa salvation. Sapat ito para maligtas yung isang tao, yung knowledge na matututunan dito, no? And sapat din siya sa buhay pananampalataya. Yan yung isang claim ng sufficiency. And nagpatuloy si Apostle Paul sa verse 16. Sabi niya, all scripture. Yung all scripture dito, binalik niya yung sacred writings. Ay all scripture din, no? Yung all scripture breathed out by God, theopneustos, at ano daw siya? Profitable siya para sa pagtuturo, sa reproof, sa correction, training in righteousness, no? Anong mangyayari kung acquainted si Timothy doon sa natutunan niya ng bata siya, which is scriptures? That the man of God, ito, ano yan yung man of God dyan, minister. Kasi si Timothy ay nagpapastor. Para yung man of God, ibig sabihin ay minister, pastor kasi siya,
that the man of God may be complete, equipped for every good work. So sapat itong sacred writings para sa salvation niya, tapos sapat din yung sacred writings para sa Christian life at pastoral life ni Timothy. So pinapatunayan nitong text na to na sufficient yung sacred writings, yung Bible, para sa buhay ng pananampalataya. Ganun din, tinuturo sa atin ng Bible na merong complete body of revelation na tapos na, sapat na para sa mga believers, no? Yan yung sinabi naman dito sa Jude chapter 1 verse 3. Sumulat si Jude, although I was very eager to write to you about our common salvation. Gusto niyang isulat sana ay ito, common salvation, pero nagbago siya ng isip. I found it necessary to write appealing to you to contend for the faith para ipagtanggol yung pananampalataya, contend. Tapos, etong the faith dito, ito ay body of doctrine. Ibig sabihin, ito ay set ng mga pinaniniwalaan. Hindi ito faith na subjective, hindi ito yung faith na nananampalataya ako. Ito ay the faith. Kung bibigyan natin ng ibang word, ito ay doctrine. Kung ano yung tinuro at kung ano yung nakasulat, no? Ang dapat daw ipagtanggol ng sinusulatan ni Jude ay yung faith, yung doctrine. At yung doctrine na yun ay describe dito sa text na that was once for all delivered to the saints. Pinagpasa-pasahan daw ito, no? At yung pinagpasa-pasahan na faith ay dapat niyang ipagtanggol. So, makikita natin dito sa Jude na may complete body of revelation. May complete body of revealed truth, no? Na marami mang iba't ibang sitwasyon na mararanasan yung mga believers. Dito sa Timothy, may mga unbeliever para sa salvation nila. Sa believer, para sa kanilang Christian life. Maging sa ministers, para sa kanilang pastoral ministry. Tapos kapag may mga umaatake sa faith, pwede rin siyang ipagtanggol. No? So, kapag nakakaranas yung mga believers, church, ng mga bagong sitwasyon, bagong mga pangyayari, bagong seasons, ang sapat na dapat gamitin para maging response sa mga bagong situations na yon ay walang iba kung hindi yung principles ng scriptures. No? Principles ng scriptures. Kahit hindi sila ina-address directly doon sa original context at original generation at era ng mga Old Testament at New Testament believers. Ang Bible ay sapat. Tungkol yan sa faith, tungkol yan sa pananampalataya, sapat ang Bible. No? Kapag dumating na ngayon yung mga usapin ng creation at evolution, wala namang alam sila Moses sa evolution. Wala namang alam sila David doon. Wala silang alam doon sa sila Apostle Peter, sa mga iba't ibang Paleozoic era, kung ano naman ng mga eras na mga tinuturo sa evolution. But the principles of Scripture can be applied on how we deal with it. No? Mga modern psychological conditions katulad ng depression, no? Tungkol sa usapin ng mga bipolar na conditions, no? Wala naman clinically na
na diagnose sa panahon nila. Wala yan. Pero we have the principles of scriptures to address that. And that's the glory and the beauty of the Bible. Ano man ang mangyari, meron tayong panghahawakan kung paano tayo tutugon maging sa mga bagong sitwasyon. Sufficient siya. Hindi natin sasabihin, kailangan namin ng pwedeng isipin na hindi irrelevant na ang Bible dito. That is not. Actually, yan yung isa sa kinakamanghaan ko nung na-reform ako, naging Calvinistic tapos naging Reformed. Isa yan sa kinamamanghaan ko na when I read books, Reformed books about a certain topic, isang topic, ibang topic, specific topic, mag-a-appeal sila sa scriptures. At pag-appeal nila sa scriptures, dun ko ma-realize yung sagot pala sa mga tanong na to, sa mga bagong situations na to, nandun na pala sa Bible. Nandun na pala siya. Kitang-kita mo na, nakasulat siya. No? Ang kailangan natin gawin ay manalangin, mag-aral, para malaman kung paano tugunan yung mga bagong sitwasyon galing sa lumang libro, ang eternal na truth mula sa scriptures, no? Ibig sabihin, sufficient talaga. Sapat yung Bible sa usapin ng Christian life. At magkakaroon din tayo ng assurance kung makikita natin ang Bible bilang sufficient. Magkakaroon tayo ng assurance na hindi natin kailangang maghabol sa mga bagong revelations para sa guidance natin. Dahil sinulat na ng Panginoon. Sinulat na ng Panginoon. Nasa 66 books na kung saan tayo hihingi ng gabay. Now, related dito sa sufficiency, yung final rule ng scriptures, no? Isa to sa mga itong infograph na yan. Sabi dito sa infograph na to, I believe na nakita nyo na to or na familiar na kayo dito. Sabi doon sa infograph, the historical documents, yan yung mga creeds, confessions, do not replace the Bible, they protect the soundness of biblical interpretation. Creeds and confessions of faith are useful tools which keep the church from repeating age-old heresy. So, if I would ask you, do you agree? Nag-agree ka ba dito sa infographic na to? Naniniwala ka ba dito na yung creeds and confessions, sila ay useful tools? So, bilang isang creedal at confessional na Christian at church, we agree. No, naniniwala tayo dito. Pero ang nananatili natin na final authority ay walang iba kung hindi ang scriptures. No? Kaya lang natin kailangan itong mga creeds and confessions dahil sa ating misinterpretations. Dahil tayo ay mga sinners at tayo ay limited creatures, kaya nagiging helpful sa atin yung creeds and confessions. Kasi kung sarili lang natin, pwedeng kung ano-ano na ang pagbasa natin sa Bible. No? Pero kung ano yung sinasabi sa Bible, yun ang ating final rule. Sa Acts 17 verse 11, ganyan ang ginawa ng mga Bereans. Sabi ng mga ni Apostle Paul, now these Jews, ito yung mga these Jews, ayan yung mga Bereans. These Jews were more noble, comparative. Kanino? More noble daw sila kaysa kanino? Sa mga taga-Thessalonica. Kasi nung pumunta sila sa Thessalonica, hindi ganun yung reception kay Apostle Paul. So sabi niya, these Jews were more noble than those in Thessalonica. They, sino yung they dito? Yung mga Bereans.
They received the word. Sino yung nagturo? Si Paul. They received the word with all eagerness. Paano ipinakita ng mga Bereans yung eagerness nila at yun ang ikinatuwa ni Apostle Paul? Kaya sila tinawag na more noble. They were examining the scriptures daily to see if these things were so. Yung things na to ay yung mga tinuro ni Apostle Paul. Ang sinesearch nila ay yung turo ni Apostle Paul at saan nila chinecheck yung verbal teaching ni Apostle Paul dun sa written revelation. No? Isipin mo, maging apostol ay under sa authority ng scriptures. Maging yung verbal teaching ng apostle ay under sa authority ng scriptures. At sabi ni Apostle Paul, tama yan. Sabi niya, tama yung ginagawa niyo. Check. Good job, Bereans. Good job because you are checking kung ano yung tinuturo namin, kung ito ay consistent sa inyong mga sariling Bible. Ganon din sa Matthew, ang Panginoong Jesus mismo, sa Matthew 15:3-9, dito, nirebuke ng Panginoong Jesus yung mga Pharisees. Si Jesus ito, He answered them, yung mga Pharisees, Why do you break the commandment of God for the sake of your tradition? Para sa kanilang tradition. Ano daw yung binali nila? Yung commandment. Yung commandment ay nakasulat yan. Ba't niyo binabali yung nakasulat na utos ng Diyos? Ang dinedescribe dito ni Jesus ay yung fifth commandment. Fifth commandment. No? Sinabi niya, dahil sa kanilang tradition, binabalik nila. Sinusunod nila yung tradition. So, dahil sinusunod nila yung tradition, mas sinusunod nila ito kaysa sa commandments, binibreak down nila yung commandments na yon. So, for the sake of your tradition, you have made void the word of God. So, anong pinangtatama ni Jesus sa traditions? Bible. Ito ang may final say. Jesus rebukes traditions that nullify the word of God. So, hindi lahat ng tradition ay mali. As we study further, may encounter natin, lalo na sa Thessalonians, ang biblical teaching, New Testament, tinatawag din siya sa New Testament na tradition. No, yung apostolic tradition, written tradition, verbal tradition. So, wag tayo maging allergic sa word na tradition. Ang tanong ay, ito ba ay biblical tradition o unbiblical na tradition? So, punta na tayo sa last, final na. Pupunta na tayo sa ating mga applications. No? So, ang unang application natin ay para sa mga believers, para sa mga mananampalataya sa sariling Bible reading, sa sariling pagbabasa ng Bible, private worship. No, unang application nito ay kailangan pag binabasa natin yung Bible, we should approach it with expectation na ang Diyos ay magsasalita. Ang Diyos ay nagsasalita. Ang Diyos ay magsasalita. Ang Diyos ay nakikipag-usap sa akin kapag binabasa ko yung Bible. Yung author ng Bible ay palaging present. Hindi siya absent kapag binabasa natin siya. Yung ibang mga books, pwedeng patay na yung author. Kunyari, ito, isang libro ko dito. Si R.C. Sproul. Ay, ito.
Pero, patay na si R.C. Sproul. No? Hindi ko kasama si R.C. Sproul habang nagbabasa ako ng book niya. Pero iba yung Bible sa ibang mga books, no? Iba yung Bible sa ibang mga books. Ang Biblia ay eto, patay na yung author, hindi ko siya kasama. Never ko siya nakasama. Habang binabasa ko yung book niya. Pero ang scriptures, pag binabasa natin siya, palagi siyang present. Kasama natin yung Diyos. Kapag binabasa natin yung Bible, yun ay private worship. Yun ay private worship. At sa ating worship, may special na pakikisama yung Diyos sa atin, no? So God speaks when we read. At gano'n natin siya i-approach. Pangalawa, sa personal, sa believer, kapag magde-decision tayo, meron tayong mga life decisions. Ang infallible na advice at counsel ay yung counsel ng Bible. Ang mga counselors, mga advisors, they can be wise, they can be seasoned, they can be correct most of the time. Pero walang counselor, walang advisor ang makakapagsabi na sila ay infallible. Walang counselor at walang advisor makakapagsabi na lahat ng counsel nila ay tama to the smallest of details. Pero ang Bible, kaya niyang i-claim yun. Kayang i-claim ng Bible na hindi siya nagkakamali, makapag sinunod natin siya sa kanyang advice para sa ating life decisions, it is inerrant. Hindi siya magkakamali. So, una, pag nagbabasa tayo ng Bible, ituring natin dahil yun yung totoo na kinakausap tayo ng Diyos personally. Pangalawa, ipailalim natin lahat ng decisions natin sa ating Bible. Pangatlo, umasa tayo sa Holy Spirit para maintindihan natin kung ano yung binabasa natin at para ma-apply natin ito sa buhay natin. Yun yung kapangyarihan, yun yung glory ng Holy Spirit, glory ng third person ng Trinity. Pag umasa tayo sa Kanya, siya magbibigay sa atin ng kaliwanagan para maintindihan ng scriptures at para maisabuhay natin ang scriptures. No, that's for the believer, para sa mga mananampalataya, individual. Ngayon naman, as a church, bilang isang church, una na application na to sa atin sa usapin ng preaching. Siyempre, hindi naman tayo lahat dito preachers. Pero meron tayong iisang pananaw pagdating sa preaching. Na pag-usapin ng preaching, dapat manggagaling sa Bible, yung ipinapangaral. At kailangan yung aim ng preaching ay mapasunod lahat ng believers, makonvince, makonvict, at mag-grip yung conscience, no, ng lahat ng mga nakikinig at magpasakop lahat sa salita ng Diyos. So, ang preaching, ang authority ng preaching ay nanggagaling doon sa nakasulat. Kaya kailangan ang itinuturo ay nakasulat. At ang papakinggan ng mga mananampalataya ay nakasulat ba? Saan sa nasusulat? Ganon tayo makikinig ng pangangaral. Ano pa sa church? Worship. Dapat lahat ng elements ng worship, tinatawag natin regulative principle of worship, lahat ng elements ng worship ay dapat merong biblical warrant. Dahil hindi tayo pwedeng mag-imbento ng sarili nating paraan o
nabibilang sa pagsamba natin. No? Kaya yung worship natin ay unique dahil ito ay lahat dapat merong biblical warrant. Remember na ganun ang temple, ganun ang tabernacle. Yung tabernacle sa Old Testament, wala ni isang material sa tabernacle ang galing sa idea ni Moises o ng Israel. Wala ni isa. Lahat ng materials doon sa tabernacle, Diyos yung nagsabi. Ganito ang mga materials na gagamitin nyo. At ganun din, hindi lang yung materials. Maging kung paano yung design ng tabernacle. Ano yung itsura niya? Diyos. Yung nagsabi, wala ni isang idea dito. Ang ginawa lang ng mga yung naggumawa ng tabernacle, sinunod lang nila kung ano yung inutos ng Diyos. And napaka-unique ng tabernacle sa ganung usapin na ito lang yung natatangi sa buong mundo na hindi galing sa idea ng tao. Lahat ng mga temples ng ibang mga pagans, design yon ng tao. Tingin ko ganito dapat, tingin ko ganito dapat, tingin ko ganito dapat. Kay Yahweh, iba. No? Doon sa tabernacle, iba. Ito lang, nag-iisa sa buong mundo. Walang dinagdag na idea yung tao. Ganon tayo sa worship dapat. No? Ang worship natin ay unique dahil lahat ng nandirito ay hindi sa sarili natin idea. Galing ito mismo, may warrant ito mismo sa salita ng Panginoon. And ang glory ng tabernacle ay nandun yung presence ng Diyos. Nandun yung Shekinah glory. Doon sa lugar kung saan lahat Diyos yung may disenyo. No? And lastly, pangatlo na application nito sa church, ang mga members ng church ay dapat maturuan at masanay kung paano magbasa ng Bible responsibly. Ng merong pagiging responsable. Tama na pagbabasa ng Bible. Of course, we are doing that already sa preaching. Matututo tayo mag-exegete ng passage, magbasa ng passage, kung paano natin nakikita yung ating mga pastor, mga mangangaral, kung paano nila ini-interpret yung scriptures. And may mga occasional teachings kung saan tuturuan talaga tayo ng later this year. Pag-aaralan natin ay hermeneutics, how to interpret the Bible properly. So, ayan yung lahat ng applications natin for today. So, if the Christian and the church want stability in doctrine, courage in witness, and holiness in life, she must listen to the word. Dapat siyang makinig sa salita ng Panginoon. Ayan. So dito tayo na tatapos sa lectures natin ngayong hapon na to. Ayan. So after, ayan, sige. Punta po tayo sa discussion natin, at sa discussion natin meron tayong ilang minutes after this. Pupunta na tayo sa radar para sa evangelistic Bible study mamaya. Sige po, pa-open ang camera. Let's take a quick snapshot bago tayo mag-discussion. Sige, sa mga may camera, pa-open ang cameras natin, tapos punta tayo sa discussion.
Hello, Sean. Si Sean ay, sabi ni Deacon Arnel, ah, best friend na daw ng direktor sa Itbulaga. Sige. Huwag kang titingin, Jero, ah. Sige po. 1, 2, 3. Okay. Isa na lang. 1, 2, 3. Okay. Sige. Punta tayo sa discussion. Birthday pala nila sa Lores. Happy birthday kay Lola, Sir Louie. Nandyan pala kayo sa Lores. Happy birthday po. Ayan, sige. Thank you daw, Pastor. Hello po, magandang hapon po sa inyo. Happy birthday po. Nay. Yung handa, Pastor. Kilala mo ba yan, La? Wow, dami. Anak ng presidente yan. Mahingi ka, Okay ka, sabi mo. Anak ng presidente yan, anak ng presidente ng homeowners doon sa Karangalan. Pastor namin, anak ng presidente. Sa Karangalan sila nakatira. Yung tatay niya at nanay niya doon nakatira. May pamilya na si Pastor diyan sa Padilla. Pero anak niya ng presidente, ha? Baka maniwala sa'yo eh. Hindi maniniwala talaga yan. Naniniwala na daw si Lola, Pastor. Ha? Naniniwala na daw si Lola. Pastor. Hello po, magandang Hello, President happy sa birthday po. Pahingi po. Maganda. Hindi Wala po ako pahingi daw. hindi po totoo yun. So yung handa daw niya, Pastor. Ilang taon na po? Ilang taon na si Lola? 79 na, Pastor. Wow. Oo, next year 80 na si Lola. May 10,000 na si Lola next year. Kasi 80 Pati na pala, siya. pati pala 80 pataas. Meron yun, Pastor, sa Antipolo. Sana Kapag bigay niya ng 100. praise. 100K. 10,000 lang. 10,000 lang. Pero pwede na yun. 10,000 na. Ako, 80,000. Tapos may tax pa daw. May tax pa less. Anyone? Baka meron kayong mga questions or comments. Lipas ako. Tatanong. Sige. Pas, alam ko naman na syempre sa atin ay naniniwala tayo na scripture lang yung salita ng Diyos. Pero paano ba natin, halimbawa, may mga kaibigan o kakilala na, for example, naniniwala pa na nangungusap yung Diyos sa panaginip, tapos sinishare nila talaga sa'yo. Tapos, paano ba sila pwedeng kausapin o i-handle? Ano ba yung mas better way para na hindi lang sila basta tablahin o ano yung pwedeng paano sila i-deal? Ayun.
Ano naman yun, Deacon? Una, good thing na yun. Good thing na gusto nilang mapakinggan yung Diyos. Good thing na gusto nilang marinig yung Diyos. At good thing na sinishare nila kung ano yung tingin nila na sinasabi ng Diyos sa kanila. So, kumbaga, hindi na tayo magsisimula sa magsisimula tayo doon sa agreement na nagsasalita yung Diyos. So, from there, doon na tayo pwede mag-move on sa conversations natin. Pwede nating sabihin, pwede tayong magkaroon ng organic na makikipag-usap sa kanila na naniniwala ka ba na nagsasalita yung Diyos sa Bible. Anong tingin mo sa Bible bilang closed canon na siya? Naniniwala ka ba na wala nang dagdag na revelation? Kasi from there, doon natin ma-identify kung ano talaga yung pinaniniwalaan nila. And then, from there, doon na tayo pwedeng mag-usap. Doon na tayo pwedeng pag-usapan yung history na close na yung canon. Doon natin pwede pag-usapan na sa 1 Corinthians 13 no? Na pwede natin gamitin yon para sabihin na ang scripture, ang revelation natin ngayon na nag-iisa, no? Tapos pwede tayo maghanap ng mga arguments para sa closed canon. Yun yung susunod ng mga pag-aaralan natin. Doon natin pwede i-convince kasi kung mananampalataya sila, mako-convince sila. At mako-convince sila, syempre hindi pilitan, hindi by force. Mako-convince sila nung scriptures mismo. So, maganda yun na una, makita natin na naniniwala kami pareho na nagsasalita yung Diyos. Pero, ang kailangan lang pag-usapan ay tapos na ba o ongoing pa. I think doon pwedeng mag-progress yung conversations. So, ayun, dito. Yun lang. Thank you pa sa Okay. clarification. Hindi natin gagawin yan na yung nasabi mo kaya hindi ko na para tatablahin na lang. Para Hindi ka kasi naniniwala eh. Oo, kasi kumbaga tayo rin, hindi naman natin alam lahat ng doctrines dati. Pero someone had been patient sa atin to teach us. So, ganun din tayo sa kanila. Pwede tayo pa yung gamitin ng Panginoon para malid sila dun sa malid sila sa tama na teaching at na doctrine. Patient conversation. Kung open sila. So, any question, comments? Pero mas titignan natin after nitong attributes ng scripture sa Bible class. I think sa second quarter, dun magsisimula tayo sa mas detailed na study sa canon of scriptures.
So, any other question or comments? Wala na sila. Encouragements natin. Sige, kung wala na, pray tayo, brethren. Going once, twice. Sige, let's pray. Manalangin tayo. So, let's pray. Ama namin, maraming salamat po sa maikling ninilay namin tungkol sa kasulatan mo at hiling ko, Panginoon, pagtuturo mo sa amin at pagkukonvince mo sa amin sa scriptures at sa iba't ibang katangian nito. Kung paano ka namin inibig at paano ka namin pinaparangalan at kung paano ka namin itinuturing, ay maipakita namin to, O Diyos, kung paano namin itinuturing ang Biblia. I pray, Father, na kami na mga mananampalataya at kami ng mga members sa ARBC ay maging Bible-centered. Tulungan mo kami na maging Word-centered. Tulungan mo kami na ang aming treatment sa Bible ay maging mataas, magalang, at mapagpasakop kami dito. Muli po kami nagpapasalamat sa mga pagtuturo mo sa amin, pagkumbinsi mo sa amin, at pagbubukas mo ng isipan namin. Hiling namin ang mga ito para po sa amin at maging preparatory din ito, Panginoon, for tomorrow's worship. Papuri po sa iyo, aming Ama. Hiling namin ito sa pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Amen.